Mga kapatid, balitang pandaigdigan tayo, no. Ito daw ay magsisilbing mitya, no, ng ikatlong digmaang pandaigdig ang naging desisyon na ni President Biden dahil pinayagan niya mga tol ang Ukraine na gamitin mga tol yung mga long range missile na ipinadala din naman ng US mga tol dito sa Ukraine. Pero dati kasi hindi nila pinapayagang gamitin yun no? Ito sabi sa report, isang Russian lawmaker ang nagbabala na ang desisyon ni Biden na payagan ng Ukraine na mag-atake sa loob ng Russia ay maaaring magdulot ng World War III. No, sa ibang balita mga tol, ito na nga Biden inatras na ang long-range missile ban sa Ukraine. Inaprubahan na mga kapatid ni US President Joe Biden ang paggamit ng Ukraine ng US supplied Army Tactical Missile System, no? Kung kailan na malapit na rin siyang bumaba at papalit na si Trump, mukhang mas gusto niyang tapusin na to sa termino niya mga tol. No, anyway, panoorin natin to mga tol at bigyan natin to ng reaction video and commentary, no? At bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ayon sa isang mambabatas sa Russia, ang desisyon ni Biden ay posibleng maging mitya ng World War III. So mga tol, pag sinabing World War III, ibig sabihin nito mga tol, pandaigdigan na. Alam naman natin yun. Kaya bakit tayo dapat maging concern sa mga ganitong balita? Kasi nga pandaigdigan na to mga tol. Hindi man tayo direktang apektado nung bombahan nila o atakihan nila doon, pero pag sinabing pang buong mundo na to, kailangan humanda dyan ng bansang Pilipinas, di ba? Решение Байдена разрешить Украине применять дальнобойные ракеты «Атакамс» по российской территории крайне опасно. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Реагируя на это, многие... Balikan natin Basahin na lang natin. Решение Biden's decision to allow Ukraine to use long-range o ATACMS rockets on Russian territory разрешить Украине применять дальнобойные ракеты «Атакамс» по российской is extremely dangerous, no? The New York Times территории reports. крайне опасно. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Реагируя на это, многие политики США уже заявили, что демократы пытаются развязать Третью мировую войну до своего ухода из Белого дома. Ito ay bilang tugon sa balitang nagpasya si Biden na payagan ng Ukraine na gumamit ng US missiles para magsagawa ng strike sa teritoryo ng Russia. Ang paggamit ng naturang missile systems ay magiging paraan upang asintahin ang ibang susing infrastruktura ng Moscow. Ilang buwan na ito makalipas ng banta ni Putin na ang pagpayag ni Biden o ng NATO sa naturang pag-atake ay nangangahulugang direkta ng nakikialam ang Estados Unidos o European Union sa giyera ng Russia at Ukraine. Dagdag dito, kakailanganin ang kapabilidad ng mga tauhan ng NATO at US military sa targeting and firing phase ng mga missile systems nito. Noong nakaraang buwan lang ay pinag-aaralan ng Russian Defense Ministry ang posibleng paghiganti ng kanilang bansa kung sakaling dumating ang panahon na maglunsad na ang unang mga airstrikes ang Ukraine. Grabe, no? Ito na nga yung bago pa man na lisanin ng administrasyon ni Biden ang White House mga tol, ay bigla siya nagdesisyon ng ganito. На этом фоне в западных СМИ все In this context, Russian advances in Ukraine, there are more and more reports in the Western больше media сообщений о возможных ударах по российской территории американцев. about possible strikes on the Russian territory by American long-range missiles, no? So pag ginamit nga to ng Ukraine at ito na may sinupply ng Amerika is sabi nga ni Putin, nangangahulugan ito ng direktang paikipaglaban na daw ng Amerika sa Russia. Дальнобойными ракетами. Решение Джо Байдена позволить бить вглубь нашей страны направлено Joe Biden's decision to allow strikes deep into our country is aimed primarily at the Kursk region. в первую очередь на Курскую область, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Фактически речь идет о том, чтобы развязать руки самим. So ito mga tol, ituloy natin tong balitang to, no? Ito na nga. Pinayagan na ni US President Joe Biden ang Ukraine na gamitin ang long-range missiles na ibinigay ng Amerika para sa pag-atake sa Russia.
Kinumpirma ito ng isang US official na isang malaking pagbabago naman sa polisiya ng Estados Unidos. Ilang buwan na kasing umaapela si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa US para matanggal na ang restriksyon sa paggamit nila ng missiles na tinatawag na Army Tactical Missile Systems o ATAC-MS. Yan ay pinadala ng US no sa Ukraine, pero ngayon lang sila pinayagan, mga tol. No, at matagal na ngang umaapela si President Zelensky na payagan na silang gamitin yun. Lalong-lalo na ngayon na kasama naman ng Russia na lumulusob din ang mga koponan naman, no, ang mga tropa ng North Korean. Ang naturang missile systems North ay Korea. nagbibigay kakayahan sa Kiev na umatake sa labas ng kanilang teritoryo papasok sa loob ng Russia. Ang naturang long-range missiles ay kayang umabot ng hanggang 300 kilometers. Minsan lamang itong nagamit ng Ukraine laban sa Russia kung saan tinarget ang Crimea. Ayon naman sa hindi pinangalan ng US official, ang pag-aproba ni Biden sa paggamit ng naturang missiles ay bilang tugon sa desisyon ng Russia na payagan ang mga sundalo ng North Korea. Yun na nga, no? Yun na nga. Ito yung parang naging tugon ng Amerika at ng Ukraine din, syempre. Dahil nga doon sa nangyaring pagtutulungan ng North Korea at saka ng Russia. Syempre, nag-import ka di ba? Nag-import ka, so eto na ngayon ang tugon. Tugon sa desisyon ng Russia na payagan ang mga sundalo ng North Korea na makipaglaban sa Ukraine. Nauna na ngang iniulat ng Ukraine na nasa 11,000 soldiers ng North Korea ang nasa Kursk region ng Russia. Dahil sa pagpayag ay matatamaan na ng Ukraine ang mga bases, storage facilities at logistics hubs ng Russia. No, kabado ngayon ang Russia, mga tol, no? Kinakabahan ngayon sila. Dahil matatamaan na sila, mga tol, no? Long-range missiles mula sa US ipinagagamit na ni President Biden sa Ukraine kontra Russia, mga tol. Dagdag balita natin to mula naman to sa UNTV. План посилення України – це план перемоги, який я представив партнерам. Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. But strikes are not carried out with words. Такі речі Such things are not не announced. анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Pinayagan ni President Joe Biden ang Ukraine na gamitin ng US-supplied long-range missiles sa giyera nito laban sa Russia. Ito ay kasunod ng pag-deploy na libo-libong North Korean troops ng Russia Kumbaga, nag-import ka no? Humingi ka ng tulong mula sa ibang bansa, 'di ba? Gumamit ka ng mga sundalo ng ibang bansa at para ipangsugod mo sa Ukraine. Syempre, kanya-kanyang suporta 'yan, mga tol. At eto, sa inabahaba naman ng panahon na nagkaroon ng missile ban ng Ukraine, ngayon ay inatras na at pinayagan na gamitin ang US supplied na mga missile din para patamaan na mismo yung mga base dun sa Russia na ngayon ay inaalmahan ng Russia, mga kapatid. pampalakasin ang kanilang pwersa sa digmaan. Ayon sa US intelligence, umabot sa 12,000 North Korean troops ang naipadala ng Russia sa Kursk border region upang bawiin ang mga teritoryong nasakop ng Ukraine. Napakarami, pero ang sabi sa mga report, hindi daw sila fit to fight, no? Hindi daw sila handa para sa mga ganitong labanan, mga tol. Etong mga NK troops. Nagpadala rin umano ang North Korea ng ammunition upang mabawi ang nabawasang weapon stockpiles ng Moscow. Ang hakbang na ito ng Biden administration ay kadinsabay naman ng pagkapanalo ni Donald Trump sa US election na una na rin nagsabing agarang tatapusin ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Inunahan na, no? Inunahan na ni Biden. Baka sakali kasi kay Trump pa mapunta yung credit, no? Inunahan na niya. Samantala, hindi naman nabanggit ni Biden ang bagong hakbang na ito sa kanyang mga pagtitipon sa Asia-Pacific Economic Cooperation ng OPEC Summit. Klein Sinka, UNTV News at Rescue USA. Ginulat ang buong mundo, no?
O sige, gamitin nyo na, no? Kasi alam ko January, mga tol, nauupo na si Trump, no, bilang presidente. At nangako nga siyang tatapusin na niya agad ang laban sa pagitan nitong Ukraine at Russia. Aba, inunahan na ni Biden, no? Bago pa man siya bumaba o bago pa man niya lisanin ng White House, kasi syempre iba na yung presidente. Eto na nga, no? So ano kaya ang mga susunod na mangyayari? Ito ba'y posibilidad na magdulot, mga tol, na ikatlong labanang pandaigdigan? No, pagpadaigdigan na to talaga damay-damay lahat, mga tol. Laki na mga maaapektuhan. Hindi natin alam, mga kapatid ko, sa ekonomiya o ay nako po. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, mga tol. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.